Unang-una, para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi ko lang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo, pwede na nilang sabihin na huwag na tayong mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders kung palpak ang mga namamahala? Kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Oñate? Oo, tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's you? You confirm that this is you in the picture? Yes. And you also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Ng 20 million sa kada isang kongresista. Ng 20 million sa kada isang kongresista. Yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Yes. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. Meron kasi Yes. People's That's correct. Initiative. Oo. Tama po ba? Tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Ang meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong party to? Para lang malaman namin. Sa ano po yan? Sa townhouse sa Forbes, sa Forbes Park. Kanino nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang
masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Quisino? Ano ho yan, dalawang townhouse Hindi, kanino na, to? na Kaninong lugar? Inyo? Bahay mo? Bahay mo ba? It's a meeting Attorney place. Abisado, It's please. our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino ang Sino may-ari ng bahay? si Speaker Romualdez? Bahay ni Speaker Romualdez. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po Ako ba? po ang nakumbida, dapat Paano ka magkukumbida? Hindi mo bahay. Oo nga, Bira naman. oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron nung akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker, Ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker isa sa Okay. Makili at isa... hindi ba maliwanag? Ha? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, di talagang nakikialam si Speaker sa People's Initiative? Initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat po sa ganon. bahay ko, pero sinabihan ako na doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Ikaw nagdala ng Mga papel? lawyer po. Yung mga lawyer. po talaga. So, bahagi ka talaga ng Project PI. Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI. Yeah. Kasi I sought the help of the speaker. Inamin ko Yeah, naman po. you've said that before. Naman kami dito sa signature gathering. Right. Okay, kilala ninyo itong sina Attorney Redentor Tuason? I don't know. Suset Sumalinog, Timothy Lagundi. Kilala niyo itong mga to? Okay. Kasi meron kaming mga screenshot dun sa Project PI na galing sa mga congressman. At sabi mo, nakikipag-coordinate ka kay Speaker na CEO at sa mga ng Congress. Yeah, congressman. that's correct. That's correct, Madam Senator. Okay. So, Madam Chair. Madam Chair. yes po. Yes, Senator Bato, please. Ayan yung mga screenshot. Kasi sabi mo, bahagi ka ng Project PI. Nagtatanong lang ako, baka kilala mo itong mga to. Nandito yung mga pangalan. Hindi pala ninyo kilala. Kasi, kilala. anong pagkaintindi mo dyan sa message na yan? Pakibasa lang po. Hindi ko po alam, I don't know all of the details because, Hindi, lahat ng kongresista pinapasubmit, sa National Secretariat Attorney Red Tuason. Ayun. Ayan ang hinihingi nila, yung mga kopya, at saka accomplished signature forms. Kasi sabi ninyo, may kinalaman kayo sa second batch ng signature forms, di po ba? yes. So, isasubmit dito sa mga taong hindi ninyo kilala, samantalang kayo ang nagpa-imprenta? Senator Bato, please. Madam Chair, gusto ko lang ipo-confirm kay Mr. Unyate. Kasi sinabi niya kanina na he sought the help of the Speaker para makakuha ng perma. So, pumayag siya. In fact, nag-meeting kayo, di ba? Yes. Pumayag siya. So, meaning, sinabi mo, perma ang nasa likuran nitong People's Initiative. Humingi kayo ng suporta galing kay Speaker Romualdez. Binigyan kayo ng tulong, ng suporta para tumakbo din yung People's Initiative. Ibig sabihin, si Speaker Romualdez isa na rin sa nasa likod ng
Pumayag naman po si Speaker. Pumayag siya. Pumayag si Speaker. Nasa likuran na rin siya. Natulungan nga kami kasi siya ang CEO ng Congress. Kaya